Alam ko po na ito yung time na para ibahagi ko po sa inyo yung ginawa ng Panginoon sa akin at saka sa pamilya ko. So ayun po, nais ko lang pong ibalik yung pasasalamat sa Panginoon kasi nga, sabi nga ni Lord, 'di ba, seek first the kingdom and all these things shall be added unto you. So nakita ko po yung pag-add ng Panginoon hindi lamang po sa akin, kung hindi sa pamilya ko po. Kasi sa hindi po nakakaalam, yung work ko po dito sa Macau is naglalakad-lakad po ako ng aso, ayan. So ayun po, bali, 7 years. Yeah, ganun po. 7 years ko po siyang na ganun, lagi siyang hila-hila. Pero may purpose pala ang Lord. Kasi doon sa sitwasyon na yon, doon niya pala i-bless yung pamilya ko. So, in-encourage ko po yung kapatid ko na mag-alaga ng aso. So, ayun na nga po. Ngayon, meron po siyang 19 huskies. And then, may 3 pong buntis na aso. Tapos, meron pong nanganak na 2. Bali, 9 pieces po sila. Tapos, yung benta nun, 60,000 yung each. Tapos, naubos na po lahat. Nabayaran na. Tapos, may mga nagpapareserve pa kasi may isa pang aso na mga anak ulit. So, nakita ko po yung provision ng Panginoon at ginamit niya yung sitwasyon na yun para doon niya i-overflow yung blessings. Tapos sabay din pong nanganak yung mga baboy namin. So ayun, anakan time. So ayun, nais ko pong ibalik ang papuri sa Panginoon kasi tunay nga na kapag inuna natin ng Lord, kung minsan may time na hindi natin nakikita yung blessing sa sarili natin, kung may mga sitwasyon na nagtatanong tayo, Church, I encourage everyone na patuloy lamang po natin isik ang Panginoon ng kanyang kingdom dahil nakikita ng Lord yung kailangan natin at kailangan ng pamilya natin. Sa kanya po ang lahat ng papuri. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kasunod ka na. Okay. Hindi yung mga anak, ha? Okay. Praise the Lord. Okay. Praise God. Hindi mo ba? Praise God. At nakakatuwa po yung mga testimonies dahil ang nais ng Panginoon sa ating buhay, tayong lahat ay mapagpala. Okay? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, blessed na blessed talaga tayo kay Lord. Okay, at kasi po, alam niyo po, si Shine po ay kasama po namin sa Israel last year. Ano po? And I believe that is one of her prayer. Isa po yun sa kanya pong panalangin na bigyan siya ng idea, natulungan siya, tulungan ng kanyang pamilya sa kanya pong mga finances. Dati, umiiyak po yan minsan eh. Bakit? Kasi yung aso, siya yung dinadamba. At siya yung kinakagat. Ngayon siya na yung kumakagat sa aso. And unknowingly, hindi po natin alam na yun pala yung gagamitin ng Panginoon na magkaroon po siya ng idea para makapag-alaga ng huskies. Just imagine 60,000 times 19. Do the math. Kwenta na kayo. Calculator niyo, gaano kadami yun. Dami nun. Praise God. Kaya po rin po ang Panginoon. Ano po? Kaya wag po tayo makakalimot sa patuloy na pagsaliksik sa ating Panginoon. Sabi doon sa verse kanina, di ba? If you will seek Him, you will find Him. If you forsake Him, kung hindi mo siya papansinin, hindi ka rin niya papansinin. And I believe sa gabing ito ay punong-puno po tayo ng mga seeker ng ating po Panginoon. Amen? Punong-puno po tayo ng mga naghahanap sa ating po Panginoon. And I believe, hallelujah, na sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Napakadali naman po yun. Sabi po nila, napakahirap naman daw po ng Bible, pero napakasimple. Di ba? Seek. Hanapin. Ikaw. Mo. Di ba? Hanapin mo muna. Okay, unahin mo muna at lahat ng mga bagay ay idadagdag sa buhay mo. Sino dito yung gusto talaga madagdagan pa siya sa kanya pong buhay? Okay, amen. God is not only a God of addition, but He is also a God of multiplication. Ang gagawin lamang po natin ay patuloy lamang po tayo manatili sa kanya pong presensya. Amen? So tayo po lahat, misa pa tumayo. Let's continue to declare who we really are in Christ. Okay, sabay-sabay po. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabi mo sa katabi mo, blessing ka talaga sa akin. Okay, let's continue. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life.
In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. And I declare, protektado kayo sa COVID-19. Amen? Walang Delta variant na maaring lumapit sa inyo. They will die bago pa lamang sila lumapit sa inyo in Jesus' name. Let's continue. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare lahat ng ininyong sinabi ay mangyari sa inyo sooner than you are expecting. Hallelujah. Let's read this verse, and then after that, a man's gift given in love or courtesy makes room for him and brings him before great men. Father God, once again, we just praise you, we just honor you. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw mangusap sa pamamagitan ko, and let your Holy Spirit, oh God, continue to reveal unto us, Lord God, the truth about your word. May it encourage us, strengthen us, empower us to live a life that is worthy of your calling. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin sa Panginoon, and we can be seated. Hallelujah, sa presensya po ng ating po Panginoon. Alam niyo po, napakaganda po ng ating pong verse ngayon na po, sabi ito, a gift. Okay, a man's gift makes room for him and brings him before great men. Dahil pagka tayo po ay nagbibigay po ng panahon, nagbibigay po tayo ng regalo sa ating pong Diyos, ay binubuksan po niya yung durungawan ng langit at binubuhos niya po yung pagpapala niya sa ating pong mga buhay. Alam niyo po ba na meron po pangarap ang Panginoon sa inyo po? Okay, at ang pangarap po niya ay sigurado pong malaki, sigurado pong hindi po simple, ito po ay extraordinary. Ganon din po ang pangarap ng ating po Panginoon kay Abraham. Si Abraham po ay siya po ay naninirahan sa isang lugar na kung saan ay punong-puno ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero kaya po siya inalis ng Panginoon sa lugar na yon. At ang ginawa po niya kay Abraham ay ang ginawa po niya, pinagpala niya po sa Abraham, sabi niya, gagawin niya ang lahat ng mga magagandang plano ko sa iyo ay ibibigay ko sa iyo. Okay? Plano, ano po yung mga plano ng Panginoon ay ibibigay niya po sa kanya pong isipan. Okay? Kaya napakahalaga po na minsan ay may mga bagay na dapat po tayong iwanan para makarating po tayo doon sa mga magandang lugar na nais ng Panginoon na marating po natin. Amen? Sino po dito yung gusto pong makarating pa sa mga magagandang lugar na nais ng Panginoon sa kanya pong buhay? Of course, we want that, hindi po ba? Pero hindi po pwedeng doble palagi ang iniisip mo. Napakahalaga that we should be decided. Dapat ay magdesisyon po tayo kung ano talagang buhay ang nais po nating lakaran sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? At binigay ng Panginoon ang kanya pong sistema, God's system, ang kanya pong mentality, binigay niya po kay Abraham. At siya po ay, kung ating pong alamin, ano po ang naging buhay po ng Abraham, siya po ay naging mayaman. Okay? Inayos po ng Panginoon ang kanya pong buhay. Just imagine, iwanan mo yung lugar na sanay ka na. Meron kang bahay doon, may mga kamag-anak ka doon, may mga chismosa ka mga kaibigan, no, kapitbahay mo. Iniwan mo silang lahat, okay? Praise God. At pumunta ka doon sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang iyong pupuntahan. At ang nakakatawa pa po noon, kasama niya po yung kanya pong asawa. Di po ba minsan yung mga asawa, saan ba talaga tayo pupunta? Di ba? Alam mo pa talaga kung saan tayo pupunta? Di ba? Araw-araw, tatanungin ka, saan ka pa pupunta? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Praise God. Pero ngayon pa man, ay nagpatuloy pa rin po sa Abraham sa kanya po pagsunod sa ating po Panginoon. At ang nakakatuwa po, pagka pinagpala po tayo, yung mga susunod pa po nating lahi ay pagpapalain din po ng Diyos. Okay, yun ay mangyayari lamang kung patuloy din po natin ipapasa yung ating po mga natanggap sa Panginoon at ipasa rin po natin sa kanila. Kaya ikaw kapatid, pinili ka ng Panginoon para i-break lahat ng mga sumpa sa inyo pong mga buhay.
You are, kasi po, meron po tayong mga minana, mga generational curses. At sa gabing ito, wasak na yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya yung sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, yung mga diabetes, mga cancer, mga tumor sa ating po mga buhay, break na po yan sa pangalan ni Jesus. Amen? At ang kasunod po nun, sino po yung naging anak po ni Abraham? Si Caleb? Si Isaac, okay? Isaac po. At ano po nangyari po kay Isaac? Siya rin po ay minana niya po yung kaisipan po ni Abraham. At siya po ay, sabi po sa Bible, he became very wealthy. Okay? Naging super yaman din po siya. At ganoon din po si Jacob. Pinagpala rin po siya. Even in the times of famine, alam din po natin na medyo naliko-liko ang daan ni Jacob. Tinawag po siyang manloloko, manilinlang. Pero ganun pa man, nakabalik po siya sa kanya pong lugar at siya po ay pinagpala rin po ng Panginoon. And then after that, si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak at isa sa naging kanya pong anak ay si Joseph, na kung saan naman ay alam naman po natin ang kwento po ni Joseph. Siya po ay napatapon po sa lugar ng Ehipto, pero sa napakagandang dahilan po ng Panginoon. Minsan nilalagay ka ng Panginoon sa mga lugar na ayaw mong marating. Bakit? Dahil po sa mas malaki po niyang magandang plano para sa iyo. And I believe, dinala ka ng Panginoon sa lugar ng Macau dahil gagamitin ka sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Gagamitin ka niya that one day na ikaw yung kanila pa dinala po kayo dito. Because most of you, kayo po ay breadwinner ng inyong pong pamilya. Tama po. Pinagpapala kayo dito para din kayo maging pagpapala sa kanila pong buhay. And then pagkatapos po noon, siya po ay naging governor, hallelujah, ng Ehipto. And then pagkatapos na siya po yung naging governor, after 430 years, nakalimutan na po si Joseph. At yung mga Israelita, sila po ay naging alipin. Naging alipin po sila for 430 years. At nakakatuwa po ang Panginoon dahil after 430 years, lumitaw naman po si Moses, na kung saan ay yun ang kanila pong naging deliverer. Okay? Kung titignan po natin ang buhay po ni Moses, si Moses po, siya po ay nag-aral po ng iba pong lengguwahe. He was a Hebrew, pero siya po ay, alam niya po yung lengguwahe ng mga Chaldeans. Ibig po sabihin, kung tayo po'y naghahangad that one day tayo po'y ma-promote sa ating pong buhay, we need to learn the language na kinakailangan po natin. We need to learn how to talk to people. Okay? Hello? Nandiyan po ba kayo? Okay, so ibig sabihin, hindi yung puro pangyaw lang alam natin. Okay, sapman, mowa. Okay? Tama po, dapat po mag-improve pa po, madagdagan pa po yung ating pong vocabulary. Amen? Hallelujah. Kung meron pong iba't iba sa ating pong ministry, iba't iba rin po yung mga lengguwahe. Tama? Merong mga lengguwahe sa IT, sa tech, maraming lengguwahe. Di ba? Hindi na puro delete and enter ang alam mo dapat. Okay? So maraming pong mga bagay na dapat pa po nating matutunan. Okay? At ganoon din naman po kahit po sa mga musicians, di ba? Merong mga chorus, merong mga kung ano-ano, may mga kung ano-ano mga senyas. Pag galit ka na, ganun ka na ang senyas mo, di ba? Okay? So, ibig sabihin, we should also learn. Hindi po tayo dapat titigil po ng pag-aaral. Okay? Praise God. Bakit po? Kasi po, there are different languages. Kaya po, I really admire my wife, si Stella, dahil ang galing po niya sa lengguwahe ng Cantonese. Okay? Pero gumaling po siya, pero ang totoo po niya, ako naman po yung nagturo sa kanya una. Okay, yung basic. At since magaling akong teacher, mas marami siya natutunan sa akin. At ganoon din ang panalangin ko sa bawat sa inyo na mas marami pa rin po kayong matutunan kaysa sa akin. Amen? Praise God. At kaya po nakakatuwa. Ano po? Kaya, and then after that, 430 years, na pagka 430 years kang naging alipin. So, ang iyong isipan, ang iyong mga sinasabi ay para ring alipin. Di po ba? Kaya napakahalaga, yung ating pong kahapon ay dapat, ay hindi na po natin binabalik-balikan. Hindi, kung naging manager ka man during your past, naging supervisor ka, huwag mong balikan yung monumento mo. Okay?
Wala na yun eh. Di ba? Paulit-ulit pa. And then, wag mo na rin ulit-ulitin pa yung mga sakit na inabot mo. Yung mga failures mo, di ba? Yung minahal mo, hindi ka minahal. Di ba? Nasaktan ka, wag mo nang ulit-ulitin. Kasi po, ang sugat na palagi mong kinakalkal ay hindi po gumagaling. Amen? Kung iniwan ka niya, hindi mo kawalan yun, kawalan niya yun. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. And always remember this, mga kapatid. God is a God of new beginnings. Okay? God is a God of new things. Kaya kung merong inalis si Lord, meron siya ipapalit na mas bago, na mas maganda, na mas higit na makapagbibigay ng kalawalatian sa kanya, sa kanyang kapurihan lamang. Okay? Kaya napakahalaga na dapat po mabasag na po yung atin pong pagiging poverty mentality, okay? Ano po yun? Palagi mong sinasabi, kulang. Hindi kasya. Tama? Nasasabi niyo po ba yun? Ang tagal pa ng sweldo. Wala na. Wala na natira. Naubos na. Okay? We should be breaking that kind of word. Okay? Kinakailangan baguhin na po natin. Ano sabihin po natin? May malaking parating. Sobra-sobrang biyaya ni Lord. Mayaman ng Diyos na aking sinasamba. Kahit kailanman, hindi ako kakapusin. Yung kahirapan, iniwan ko na yan. Ang buhay ko ngayon kay Kristo, paangat ng paangat, paasenso ng paasenso. Yun po yung mga lengguwahe na dapat na sa atin pong palaging sinasabi. Alam niyo ba yung the word of prophecy? Ang word of prophecy is future talk. Yung palagi mong sinasabi, yung mga bagay na gusto mong makita, hindi yung mga bagay na nakita mo na o yung nakikita. Hello? Nakuha niyo po? Okay, kasi Tagalog naman yun, hindi po ba? Okay, so ibig sabihin, kung nakikita mo pangit, wag mo nang banggitin palagi yung pangit. Banggitin mo yung mga bagay na magaganda na gusto mong makita in the future. Okay? Ano yun? Sino yung pangit? Hindi ba? Okay. Praise God. Wala pong pangit ang anak ng Diyos, ha? Hindi po ba? Lahat po tayo nilikha maganda ng ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Kundi, okay, praise God. Okay, praise God. Kaya you are in the right place. Kayo po yung nasa tamang lugar because the church ay ginagamit po ng Panginoon para ilabas niya yung kanya pong karunungan, para hubugin niya po tayo at maging maayos po yung ating po mga pamumuhay. And kayo po, and your life will become a life of influence. Dapat po ang buhay po natin, tayo po ay nagiging influensya sa karamihan. Hindi po tayo yung palaging nai-influensyahan. Okay? Hallelujah. At yung influensya po natin ay ipapasa po natin sa ating pong mga anak, sa mga apo, sa ating pong mga salinahi. Yun po ang layunin ng Panginoon. Kaya isa yun sa dahilan, kaya nais mong magbago. Nais mong magpakabait. Okay? Hindi lang para mapuri, "Hoy, mabait yan." No, para ikaw ay maging modelo ng mga pamilya mo, para ikaw ay maging modelo ng mga future generation mo. Amen? Hallelujah. Sabi mo, kaya pala pabait na pabait ka. Okay. Praise God. Okay. Sabi ng Panginoon, walk this way. Pagka sinabi po walk this way, ay nais ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong i-guide. Nais ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong pangunahan. Nais ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong samahan. Tandaan po natin palagi, mga kapatid, success is not a destination but an ongoing journey. Ang katagumpayan, mga kapatid, ay hindi po isang destination. Ito ay patuloy na paglalakbay. Okay? Kaya kung promote ka ng Panginoon, wag kang hihinto. Pero pang ibang promotion na nakahanda ang Panginoon para sa iyo. Hindi yung nakaipon ka lang ng 5,000, ay kasya na to. Baka kapatid, kulang yan. Okay, palagi mo iniisip, dapat ay hindi, kinakailangan ko pa na palaguin ito dahil pinagkatiwala ako ng Panginoon ng maliit noon, pinagkatiwalaan niya ako ng medyo marami ngayon, alam ko pagkakatiwalaan niya pa ako ng mas marami para ako'y maging pagpapala sa aking pamilya, para ako'y maging pagpapala sa aking church, para ako'y maging pagpapala sa marami pang mga tao sa aking pong buhay. Amen? Kaya wag po nating isipin palagi yung sarili lamang po natin. Kaya po ang ating po declaration, I am blessed to become a blessing. Hindi ka i-bless ng Panginoon kung puro sarili mo lamang ang iniisip mo.
Basta sa akin, sapat na to. Okay na to. Mabubuhay na kami. Amen? Mabuhay ka, wag lang para sa sarili mo. Magbuhay ka para sa mas maraming mga tao. Alam niyo po, meron pong isang motivational speaker na nung nagsisimula pa lamang po siya, dahil mahirap po siya, minsan may kumakatok sa kanilang pintuan at yung kanyang tatay ay napaka-proud na tao. May nagbibigay po ng tulong, nagbibigay ng turkey during Thanksgiving. Meron po mga agad sa Amerika nagbibigay ng pagkain para bigyan po sila. Pero tinanggihan ng kanyang tatay dahil proud nga tumanggap ng tulong. And mga kapatid, dalawa po ang mukha ng kasakiman. Tandaan po natin, there are two faces of greed. Yung unang-unang mukha po niya ay yung ayaw magbigay. And then the other face is yung ayaw tumanggap. Okay? Praise God. Pero iba naman, tanggap na ng tanggap, ano? Sobra na. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, is a form of greed, ayaw po niyang tumanggap. Okay? At nangyari po, since sa incidenting po yun, sa incidenting yun, sabi niya, one day, magpapakain ako ng maraming tao. And then, nagawa niya po yun. Kasi po, bakit po siya binless ng Panginoon kahit hindi po siya Christian? Bakit? Kasi ang iniisip niya, hindi lamang po para sa sarili niya. Iniisip niya rin po yung para sa mas marami. Okay? Na siya ay magagamit para tumulong sa ibang mga tao. Kaya po napakahalaga mga kapatid, when you walk in the dark, lakaran mo lang yan because Jesus will be your light. When you walk through the storms, pagka ikaw ay lumalakad sa bagyo, lakaran mo lang yan because Jesus will be your peace. Siya yung inyong magiging kapayapaan. Pagka ikaw ay lumalakad, when you're walking through the valley of decisions, alam niyo po, marami po tayong mga decisions na ginagawa sa ating pong buhay, pero napakahalaga po that we should always be consulting God sa ating pong mga desisyon. Hindi yung puro na lang discarding mo. Napahama ka na ng ilang beses dahil sa discarding mo. Okay? Wala na ang kausap. Okay, amen? So napakahalaga that we should always be consulting God. And then sabi ni Haring David, even though we walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit na po dumaan po tayo sa lugar na kung saan ay merong parang nakakatakot, wag po tayong matakot dahil kasama natin ang ating po Panginoon. Amen? Kaya, and Jesus promised us that He will not allow anything in your life that without His permission. Hindi niya hayaan na may mangyari sa iyo mga bagay, sa iyo mga sitwasyon ng buhay na wala po siyang permiso. Kaya kung merong mga pinagdaraanan ngayong kapatid, hallelujah, daanan mo lang yan. Huwag kang mag-overstay dyan. Okay? Kasi hindi ka makakaalis dyan kung hindi mo siya dadaanan. Okay? Hallelujah. Kaya liligin mo ngayon kapatid, sabihin mo, daanan mo lang yan kapatid. Okay. Okay. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Apostle Paul, nung nalangin po siya, last time po, pinanalangin po ni Apostle Paul yung kanya pong tinik sa laman. Nakaranas na po ba kayo ng tinik sa laman? Yung nasa lubsob kayo, naranasan nyo na? Masakit, di ba? Hanggat di ninyo tinatanggal, di ba? Masakit. Pero ito, kay Apostle Paul, pinanalangin niya, alisin yung kanyang tinik sa laman. 3 beses siya nanalangin. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo para sapat ang biyaya ko sa iyo. My grace is sufficient unto you, for my strength is made perfect through weaknesses. Ang aking kalakasan, kapangyarihan ay naipapakita sa iyong mga kahinaan. Amen? Hallelujah. Kung tayo pa may mga kahinaan, kung mayroong mga bagay na tayo pinagdaraanan, it's one of God's purpose for our life para hindi po tayo maging arrogant, para hindi po tayo maging mapagmalaki, para po tayo ay palagi pong lumalapit sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga po ang ating pong isipan ay palagi nakatuon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? The author and finisher of our faith. Bakit po? Ako po as a pastor, ako po natutuwa dahil as a pastor, kailangan kong mag-aral. Kailangan ko gusto ng Bible, kailangan ko palagi manalangin. Tama po? Ibig sabihin, I'm happy, I'm glad, kasi nakahook na po ako sa Panginoon. Okay? At yun din po yung ginagawa ko sa bawat sa puso inyo. Kinakailangan nakahook po tayo sa ating po Panginoon. Para hindi po tayo matangay.
ng ano-ano pa mang mga gawa ng kaaway sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah. Kaya it's very, very important, hallelujah, that we should walk this way. However, okay, He has given each of us a special gift through the generosity of Christ. Sabihin nga po natin, Christ is generous to me. Okay, hindi na ako kukulangin. Okay, amen. Hallelujah. Pagka nalaman po natin, naunawaan po natin kung gaano kalaki ang biyaya ng Panginoon sa ating pong buhay, hindi ka na mag-iisip na mahirap ka. Hindi ka na mag-iisip na kakapusing ka. Hindi ka na mag-iisip na kukulangin ka. Palagi mo na lamang iisipin, ay parating malaki ang biyaya ng Diyos sa aking pong buhay. Kaya napakahalaga na palagi po nating isipin kung gaano kabuti, kung gaano kalawak ang biyaya ng Panginoon sa atin. Okay? And then always remember that He will not withhold anything that you and your family need today. Hindi po niya hahawakan yung mga bagay na alam naman niyang kailangan mo. Okay? Praise God. Hindi niya hahawakan yung mga bagay na kailangan mo bukas. He is a giver of gifts. Siya po ay patuloy nagbibigay na regalo po sa atin. At yung regalo niyo po sa inyo, special po yun. Hindi po yun regular. Okay, parang halo-halo, no? May regular, may special, o kaya siopa, may regular at saka special. Bakit? Kasi special child ka. Okay? Hindi yung merong sakit, ha? Okay? Ibig sabihin, special ka sa paningin ng Panginoon. You are the apple of His eye. Okay? Hallelujah. At palagi po natin tandaan, His gift is, for you is always exceeding and abundant, more than you could ever think or imagine. Okay? Kaya, pero yung po mga bagay na yun, meron po siyang pinipili. Hindi po niya yung binibigay sa mga sumpungin. Sa mga matatampuhin. Okay? Nais po niya yung ipagkaloob doon sa talagang hinahanap siya. Okay? Kaya yung regalo mo, wag mong kainggitan yung regalo ng iba dahil yung regalo mo ay kakaiba sa regalo ng katabi mo. Yung regalo ng katabi mo ay kakaiba rin sa regalo sa iyo. Okay? Alam niyo po, Sister Stella, marami po kaming mga pagkakaiba. Okay? Marami po kaming differences. Yung aking pong kalakasan ay maaaring kahinaan niya, yung kanya pong kahinaan ay maaari naman pong kalakasan ko. But we complement each other. We don't compete with each other. Ganun din po sa body of Christ. Ganun din po sa bawat sa po sa atin. We should never be competing with each other. Dapat po tayo po ay maging completer ng bawat isa. Okay? Kung ano yung wala ka, sige, baka meron ako niyan. Kumpletohin po natin. Amen? Hallelujah. Kaya yung gifts po ninyo, gagamitin po ng Panginoon yan. Amen? At ganun din naman ako, gagamitin ng Panginoon yung aking po gifts sa bawat sa po sa atin. Hindi naman po pwedeng ako magsayaw dito. Hindi po ba? Okay? Baka lahat po ng siyempre, may kanya-kanya po tayong gifts. Tama po? Kaya yung dancer, hindi naman sila po pwedeng kumanta. Okay? Hindi po ba? Dahil baka magdugo lahat yung tenga natin. Okay? Different gifts. Kaya po napakahalaga that we should be thanking God for the gifts that kung anong regalo meron ang bawat isa po sa atin. And then that is why the scripture says, when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Pagka sinabi pong captives, ibig sabihin yung they are captured, disobedient people like you and me. Ano po, pinalaya na po tayo ng ating po Panginoon sa ating po mga kasalanan, sa ating po mga kapalpakan. Pinalaya na po tayo sa mga sumpa, sa mga kahirapan, sa mga maling paniniwala. At ang nakakatuwa pa po noon, pinalaya na tayo, binigyan pa tayo ng regalo. Amen. Sino dito yung gusto ng ganon? Okay? Na kung saan lumaya ka na sa napakaraming mga kapalpakan mo sa iyong buhay, pero binigyan ka pa tayong regalo ng ating po Panginoon. Kaya po ang pasasalamat po natin, dapat di po huminto sa pasasalamat sa Panginoon. Dahil kulang ang salita para pasalamatan natin siya sa lahat-lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya po sa atin at patuloy niya pa pong ginagawa. And at yun po yung palagi ko pinagdidiinan po sa inyo. Kasi the more that you give thanks unto God, the more that He will open the windows of heaven and pour out the blessings sa inyo pong mga buhay.
Okay? And then notice that it says he ascended. This clearly means that Christ also descended to our lowly world. Ano po yung lowly world? Ang lowly world po, hindi po ito yung hell. Ito po yung temporary place po ng mga patay in the old generation at maging sa mga sandaling ito. It's called Hades. Okay? Tatandaan niyo po yung istorya ng mayaman and then si Lazarus. Tatandaan niyo po, si Lazarus, siya po yung namumulot ng mumu, yung mga nalalaglag lamang na mga crumbs na tinapay sa ilalim ng lamesa ng mayaman. And then namatay sila pareho. And then si Lazarus, nasa tabi po niya, nasa tabi siya ni Abraham. And then yung mayaman na wala pong Diyos ay nandoon po sa lugar ng Hades. Okay, yun po yung naghihiwalay po sa kanila. Ay parang isa pong malaking bangin na naghihiwalay po sa kanila. Okay? It's only a picture of Hades. Hindi ko po alam kung ang talaga ang itsura nun. Okay? At ayoko nang makita. Okay? At ayoko rin marating yun. Okay? Praise God. And the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens so that He might fill the entire universe with Himself. Pagka sinabi pong descended ay bumaba. Pagka sinabing ascended ay tumaas. Okay? So makita po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po ang ating pong Panginoong Jesus? He descended. Magmula sa langit, bumaba siya sa lupa, and then sa lupa, pumunta pa siya doon sa Hades. Ganun po kabuti ang ating pong Panginoon. Nauna po siya, pumunta po siya doon para hindi ka raw makarating. Amen? And then He ascended higher than all the heavens so that He might fill the universe with Himself. Nais po niya na punuin ang buong, ano ba sa Tagalog yung universe? Kalawakan? Hallelujah. Filipino 101, bagsak kayong lahat. Okay? Praise God. Okay? Okay. I-google na lang ninyo. Okay? Praise God. Universe na lang ano yun natin. Anyway, alam naman natin kung ano yung universe. Di ba? Okay. And then sabi dito, that He might fill the entire universe with Himself. Nais po niyang punuin ang mundo, ang mga kalawakan, ang universe ng Kanya pong sarili. Pero nais ng Panginoon na simulan niya sa iyo. Nais ng Panginoon na simulan niya sa ating pong pamilya. Nais ng Panginoon na punuin niya tayo, ang ating pong church, ang ating pong komunidad ng Kanya pong presensya. Amen? Hallelujah. Kaya, and now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Ito po yung fivefold ministries. Ito po yung ginamit ng Panginoon para simulan po ang Kanya pong iglesia, ang Kanya pong gawain, ang church. And now, marami po tayong mga ministry. Okay? Meron tayong dancers, meron tayong ushers, meron tayong mga cleaners, meron tayong mga IT, meron tayong buhat boys, di ba? And then meron tayong mga musicians. Marami po tayong mga ministries na ginagawa po ngayon. At gamitin po natin yung ating pong gifts na yun sa patuloy na pagkilos sa Kanya pong gawain. Amen? Hallelujah. At ang Panginoon, hindi po siya nagsasawang magbigay pa po ng maraming pong regalo sa atin. Kaya po minsan, si pastor o yung mga leaders ninyo, binibigyan kayo ng mga responsibility to stretch you. Dahil ang Kristiyano hindi dapat paurong. Ang Kristiyano ay dapat ay pasulong. Okay? Pagka ikaw ay sumusulong, hindi po ba mas mahirap po umakyat kaysa bumaba. Tama po? Maunawaan niya ng mga nakatira sa 5th floor, nasa mga 4th floor, nasa mga 6th floor. Tama po? Mahirap pong umakyat. So it's the same thing with our spiritual life. It's the same thing kahit po sa gusto mong umasenso, hindi ka asenso na nakaupo ka lang. Na kailangan mag-effort ka. Magbasa ka, mag-aral ka. Alam niyo po, I'm so proud sa akin pong mga anak dahil they continue to study. Kahit na lalaki na ang sweldo nila. Ano po? Para saan? Bakit pa mag-aaral? Because this is a requirement of life. If you are a Christian, tanggapin mo na that you will be studying for the rest of your life. Okay? This is Christianity. That we will be praying, that we will be studying, that we will be meditating, that we will be having fellowship,
that we will be going to church all the days of our life. Okay pa? Okay, kaya if you really want to receive the abundant life that God has given you, you must not stop studying. Wala akong kausap. Tahimik na lahat. Amen? Pero sino dito yung talagang gustong umasenso sa buhay? All of us. Tama po? So, we have to do the requirements that God has required us to do. Okay pa? Okay, praise God. And then, the responsibility is to equip God's people and to do His work and build up the church. How can we build up the church without money? How can we build up the church without any ability? How can we build up the church without any education, without any training? Di po tayo po pwedeng manatili palaging ganyan. Ganun ka na nga noon. Tapos ganyan ka pa ngayon. Di magiging ganun ka rin sa susunod na mga panahon. Okay? Kaya, sige, ligligawin ko sabihin, huwag kang ganyan. Okay? So, responsibility is to equip God's people to do His work. Ang Lord po, hindi po lahat ginagawa po niya. Inutusan niya po tayo na gawin niya yung trabaho niya. And that is to build up His church. And then this will continue. Ito ay magpapatuloy. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Continue. Tuloy-tuloy. Kaya, okay lang minsan na magpahinga, pero kinakailangan mong magtuloy-tuloy. Okay? Ano pong layunin po niya? That we may have unity. Okay? So, ibig sabihin, okay lang na minsan nagkakagalit, pero hindi palaging forever magkakagalit-galit. Okay? Normal yun eh. Normal po yun na minsan magkatampuhan, pero wag na yung magtanim pa ng sama ng loob. PM siya atin, AM na lang ako. Amen? You should become mature. Ang maturity, hindi po sa edad, ano po? Hindi. 10 years na ako sa na-born again. Okay? Maturity is spiritual maturity. Nagiging mature ka na sa pangunawa. Nagiging mature ka na sa pagpapasensya, sa pagpapatawa. That is what maturity is all about. Okay? Hindi yung marami na akong attendance. Okay? Mature na ako. Okay? We should be maturing in love. Then we will no longer be immature. Okay? Sino ba yung mga immature? Ano ba ang itsura ng immature? Okay. Ba't tinitignan mo yung katabi mo? Okay. No longer immature. Ayaw ng Panginoon na tayo maging immature. Ibig sabihin, hindi nangitian, nagalit. Hindi na-invite, hindi na umatin. Kasi maturity. Daling magtampo. Daling mainis. Daling mapagod. Nagbuhat lang ng isang mic, napagod. Hindi ba? That's immaturity, di po ba? Bakit? Because we won't be tossed and blown. Ano ba ibig sabihin ng tossed and blown? Yung bang palagi kang hinahangin. Palagi kang nililipad ng hangin. Kung ano-anong mga katuruan ang narinig mo. Ay, ganun, totoo ba yun? Sabi nito, ganito. Hindi, totoo ba yun? Hindi po ba? Lahat na lang pinaniniwalaan mo. Lahat ng mga chismis sa politika. Minemeditate mo, di ba? Si Robredo, si Isko, di ba? Amen? We should be very careful sa lahat po ng ating pong narinig. Okay? Praise God. Kaya po, napakahalaga, when you're leader, dinagdagan kayo ng responsibility, magpasalamat kayo. Kasi pinagkakatiwalaan kayo. Pag binawasan kayo, ibig sabihin nun, wala. Ay, hindi pwede to. Ganon din po ang Panginoon sa atin.
Inadagdagan niya po tayo ng responsibility because tandaan po natin, ano po, when God give you responsibility, it's a blessing. Huwag niyo isipin ay burden yan. It's a blessing. Kasi pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Okay? So it's really a privilege for us to be a servant of God. Bakit po? Alam niyo po, ang buhay, kung gusto niyo po talagang maging masaya ang buhay, sino po dito yung gusto niyo maging satisfied kayo sa buhay ninyo? Amen. Real satisfaction, mga kapatid, ay hindi nakukuha sa pleasure. If you want to really have a satisfied life, serve. Parang hirap isipin, magsisilbi ka, masasatisfy ang buhay mo. But that's the way of the Lord. Kaya kita niyo yung mga nagsiserve dito, palaging masasaya. Nagtatabaan. Kasi masaya. Okay. Gano'n na nga. Praise God. Nagda-diet na yung mga yan. Okay, praise God. Okay, praise God. Okay. Amen, hallelujah. Kaya sabi ko ngayon na, di ba, pagka ang Kristiyano, pagka dapat po ay pasulong, hindi paurong. We should be stretching. I-stretch po tayo. Hindi po madali ma-stretch. Pero mahirap pagka ikaw ay nag-shrink. Umurong ka. Di ba? Okay? And then, establish your faith. Huwag ka nang magduda palagi sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Huwag ka nang magduda sa salita po niya. Okay? Palaging tama ang Lord. Kahit na hindi mo naintindihan, tama pa rin si Lord. Amen. Katotohanan yan eh. Okay? And then we should be, will not be influenced. Para hindi po tayo ma-influensya. Ang buhay po natin, mga kapatid, we should be influencing people to do good. Hindi po tayo na-influensyahan nila pagkos tayo yung makaka-influensya sa kanila. Okay? And then, when people try to trick us, napakadami po kayo manuloko sa mundong ito. Ang bait-bait, pagka-uutangan ka. Di ba? Pag nakautang na, nawala na siya. Okay? People try to trick us. Kaya po napakahalaga na po that we should discern truth from error. Kaya po tayo nag-aaral eh. Para hindi po tayo paglalangan ng kaaway. Para hindi po tayo paglalangan ng demonyo. Okay? And then, God wants us to have a constant growth. Okay? In all the spiritual things. And then instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. More and more like Christ. Yan po yung goal po ng bawat Kristiyano. To become more and more like Christ. Okay? And then He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Alam niyo po, grace makes 3 proclamation. Unang-una sa lahat, ang unang proclamation ng grace, only God can forgive our godlessness. Tanging ang Diyos lamang makapagpatawad, makapag-aalis ng ating pagiging hindi maka-Diyos. Okay? And then ikalawa, only God can judge my neighbor. Ang Diyos lamang ang maaaring mag-judge sa katabi mo. Okay? We cannot judge anybody. Okay? And then, pangatlo po, kinakailangan tanggapin po natin ang tinatanggap ng ating Diyos. Kaya sa church na ito, everyone is welcome. Di po ba? And then, we should also welcome those who are still coming in. Bigay po natin yung the best smile po natin. Pag meron po tayong mga baguhan na pumapasok sa ating po church, bigay po natin yung best handshake po natin. Huwag mong tingnan mula ulo hanggang paa. Okay? Amen? Okay, praise the Lord. Okay, alam niyo po, all of us, praise God, medyo maikli na yung oras ko. Alam niyo po, para po tayong mga Navy. Ang Navy po, hindi po yung sumasakay ng cruise ship. Sinasakayan po niyan ay battleship. Tayo po ay nasa isang biyahe. Tama? Merong iba, gagawin ito, babantayan, kukunin yung mga nalalaglag na mga Navy. Okay, iba naman ay magbabantay para kung saan ang kanilang direksyon. Yung iba naman ay naglilinis
Yung iba naman, may iba't ibang gawain. Ganun ang pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero ang, ang, ah, kaya po tayo ay iba't iba po yung ating pong trabaho. Tama po? At ang ating po Panginoon, siya po yung ating pong captain. At alam naman po natin na mararating po natin yung ating pong destination as long as we continue to follow our captain. Pagkapatuloy po natin sinusunod ang ating pong kapitan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na anumang pong battle, anumang pong gera ang ating pong pagdaanan, ay siguradong hindi po tayo matatalo dahil meron po tayong kapitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tatandaan po natin na ang ating pong sinasakyan ay hindi po ito lulubog. Okay? Dahil dinala tayo ng Panginoon dito eh. Kaya huwag ka nang tumalon. Okay? Sumunod na lamang po tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon at mararating po natin ang ating pong destinasyon. So ano po yung ating pong matututunan? So let's continue to walk using your gift. Let's continue to lumakad po tayo. Nagamitin po natin yung ating pong mga regalo. There's one famous quote of Miles Monroe. Sabi po niya, live full but die empty. Sabihin, mabuhay po tayo with the maximize. Yung lahat po ng ating po mga giftings ay gamitin po natin habang po tayo nabubuhay. At wag nating hayaan na yung libingan ang makinabang noong mga regalo ng Panginoon sa atin. So, why do we have to use our gift? What for? Bakit po? For the unity of the church. Ikalawa, for building up the church. To become a peacemaker and not a peace breaker o troublemaker. Okay, na kailangan maging peacemaker po tayo. As a leader, I believe that all of you will become leader one day. Lahat po kayo ay magiging leader one day. Maaaring maging leader kayo sa industry ninyo, maaaring maging leader kayo sa pamilya ninyo, maging leader kayo sa barangay, maging leader kayo sa mga businesses, magkaroon kayo ng mga sarili-sarili ninyong mga negosyo, magkakaroon kayo ng mga sarili ninyong mga tao. As a leader, alam niyo po, pagka may sunog, you are holding two, mayroon kayong hawak-hakong dalawang timba. Yung isa ay gasolina at yung isa ay tubig. So dapat alam po natin gamitin kung ano yung ating ibubuhos pag may dumarating pong mga apoy. Amen? Hallelujah. Kaya tayo dapat, ang sinisimulan ng pagkakasundo, hindi po ng pagkakagalit-galit. Wala po mangyayari. Pagka yun po yung atin pong pinagtuunan. Palagi po natin tandaan yung Romans 8:28. Everything will work together for good to those who love God. Everything will work together for good to those who love God. Okay? And then, your gift has a purpose. Meron pong layunin ang lahat po ng ating pong mga regalo. Number one, it has an eternal purpose. As a Christian, hindi po tayo nakatingin lamang sa mga temporary na mga bagay sa mundong ito. We should always be looking sa eternity. Okay? Eternal destination. Hindi lang po puro heaven ang titignan po natin. Tignan din po natin yung kabila. Yung kabila, mainit doon. Ay, dito, maganda dito. Presko dito. Hell, lahat ng discomfort, mararanasan mo doon. Nangangati ka, hindi mo makakamot dahil wala kang lakas. Dahil lahat ng katangian ng Diyos ay nasa kalangitan. Okay? So, if we really want to hear God says, welcome, good and faithful servant, we should always be looking in these two eternal destination na maaaring puntahan ng ating po mga kaluluwa. Okay? But of course, we have to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Palagi po natin ito din ang ating po paningin sa ating po Panginoong Jesus, who is seated at the right hand. And that is eternity. Amen? Hallelujah. Kaya napakalaga na malaman po natin ang ating purpose. And then, your gift is for unity. Tumutugtog ka, kumakanta ka, sumasayaw ka, nag-IT ka. It's all for unity. Nag-a-usher ka, it's all for unity. Dahil yun ang pangarap ng Diyos sa bawat isa po sa atin that we should always be united. With one spirit, with one goal, with one destination. Okay? So, truth and love unites, but lies and selfishness divides.
So, ibig sabihin, yung katotohanan at pag-ibig, ito po yung mag-unite po sa atin. Pero yung kasinungalingan, chismis, pagiging sakim, makasarili, ito po yung magdi-divide po sa atin. Kaya let's continue to encourage one another. Let's continue to inspire one another. Let's continue to edify. Patuloy po nating itaas ang bawat isa. And then your gift is costly. Mahal po ang regalo pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Yung regalo po niyang buhay na walang hanggan. Yung regalo po niya na pagpapatawad. Yung biyaya po niya sa atin. Mahal po ang regalo po niya sa atin. Kaya, pahalagaan po natin. Siya'y nanggaling sa langit o ba sa lupa, bumaba doon sa Hades. Para hindi po tayo mapunta doon. He was rejected that we may be accepted. He was cursed that we may be blessed. He became poor that we may become rich. He died that we may live and be with Him in eternity. Okay? Alam niyo po, there's an atheist. Ito na lang po ako mag-close. Ano po? Meron pong isang atheist. Pagka sinabi pong atheist, atheista, hindi po naniniwala sa Diyos. Minsan, naimbitahan siya sa isa pong service. Sabi niya, ano ba itong napuntahan ko ito? And then, Pentecostal church na kung saan nag-i-speak in tongues yung mga tao. May mga nagbabagsakan. At tinawag siya at naglay din ng sa kanya. Bumagsak siya pero pakiramdam niya para lang siyang tinulak. Okay? And then pagkatapos yan, galit na galit siyang umuwi. Sayang, ba't ba ako nakapunta-punta doon? Pero meron siyang tinig na palaging narinig. Sabi niya, bakit ka nagpunta doon? Hindi ka nararapat doon. Hindi ka naman tinatanggap doon. Palagi po yun, naririnig niya. Why are you here? You don't belong here. You are not accepted here. Paulit-ulit po yun. Hanggang minsan, naimbitahan na naman siya sa isa pong party. Akala niya po party na worldly party. Yung pala isa Christian party. Na kung saan ay nakarinig uli siya ng salita ng word. Meron uling mga praise and worship. Pero palagi po niya naririnig siya ng sabi na yun. Why are you here? You don't belong here. You are not accepted here. Why are you here? You don't belong here. You are not accepted here. Why are you here? You don't belong here. You are not accepted here. Bakit ka naririto? Hindi ka dapat naririto. Yun po yung palagi po naririnig po niya. And then he come to a realization. Kung meron tinig ang demonyo, so meron Diyos. At meron siyang tinig. And then sa mga oras na yun, nagdesisyon siya, ayoko nang uling marinig ang tinig mo. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya, maaring may mga narinig kang tinig ng maaway. Panahon na to stop that voices that you keep on hearing from Him. Start hearing the voice of God. Amen? Amen. Sino po dito yung na-bless ngayong gabi? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's continue to declare our love for God. Let's continue to declare His goodness. Let's continue to worship Him in spirit and truth. Hallelujah. You, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Ilan po sa atin dito yung minsan parang nabobore ka na, paulit-ulit na lang. Minsan, meron ka pang hinahanap. Although na alam mo naman na totoo ang ating Panginoong Jesus, gusto mo na yung kanyang mga pinapangako. Pero sometimes you still feel emptiness in you. Na para bang hindi mo pa rin makita ang layunin ng iyong buhay. Para bang you still wanting a change. Mga kapatid, if you really want a life of purpose, there's only one thing that God wants you to do today. Meron lamang nais ang Diyos na gawin mo sa gabing ito. And that is, commit yourself. Commit yourself wholly unto Him.
Surrender mo ang buhay mo. Surrender mo ang trabaho mo. Surrender mo ang mga relationship mo. Surrender mo ang mga bagay na hindi na, alam mo na hindi nakadudugot sa Kanya. Surrender mo ang mga maling damdamin mo. You surrender yourself wholly unto Him. And I guarantee you, kapatid, pagka ginawa mo yan, mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Mararanasan mo ang kagalakan na hindi mo pa nararanasan. Mararanasan mo ang kapayapaan. Mararanasan mo ang Kanyang presensya. At hindi ka na muli maghahanap pa ng ano pa man dahil siya ay nasa sa iyo. If that's you, let's all lift up our hands unto Him. Hallelujah. Just repeat this prayer unto me, Panginoon. Kailangan kita. Sa gabing ito, sinusuko ko ng buong buo ang aking buhay. Ang aking isipan, ang aking mga salita, ang aking damdamin, at lahat ng aking mga ginagawa. Tawarin mo ko, Panginoon. Kung minsan ako ay nagkulang ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo at sa iyong mga pangako. Hayaan mo ang iyong banal na Santong Espiritu ang siyang pumuno sa akin ngayong gabing ito. Maraming salamat. Ako na naman mananalangin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, dahil muli mo kaming pinuno, O Lord. Maraming salamat, Lord God, for restoring the joy of our salvation. Maraming salamat because you have given us meaning of life. You have given us a purpose. And tonight, ang bawat sa puso amin, Panginoon, we surrender our life totally unto you. Love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Made the song, church. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so,
the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Sino po dito yung gustong habulin ng kabutihan ng Panginoon? Let's all lift up our hands unto Him. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for your unlimited favor, unlimited grace, Lord, upon our lives. Maraming salamat dahil napakabuti mo. Maraming salamat, Panginoon. In spite, Lord God, of our weaknesses, you remain strong in us. And Lord, tonight, alam namin na mayroong nangyari. Alam namin, Panginoon, na mayroong nagbago. Tayaan mong yung banal na Santong Espiritu ang siyang palagi po namin maging gabay, maging aming pong kalakasan sa patuloy na paghakbang, paglakad po namin sa aming pong buhay Kristiyano. Tulungan mo kami sa aming pong pananampalataya. Panginoon, pinawasak namin, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway sa aming pong mga buhay at hindi na po kayo makikinig sa kanya pong mga kasinungalingan. Because we will focus, Lord God, sa iyong tinig, sa iyong pag-ibig sa bawat sa puso amin. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God, for healing, Lord God, kung sino pong may sakit sa gabing ito. Pray, Lord God, for deliverance. Panginoon, anumang muhi, anumang galit, Panginoon, palayain mo ang aming pong mga kapatiran. Palayain mo sila, Panginoon, sa sumpa. Palayain mo sila sa kahirapan, Panginoon. Wala pong puwang ang kakulangan sa buhay ng iyong mga anak. And Lord, continue, Lord God, to pour out your love, your grace, your favor, your blessings, O Lord, upon your people.